Unlad, Pilipinas. Noong unang panahon, sweet coconut o matamis na niyog ang pangunahing pagkain ng mga nakatira sa lalawigan ng Misamis Occidental. Sa salitang Subanon, kuyamis ang tawag sa niyog na ito na sa kalaunay nabigkas na Misamis. Ito ngayon ang paniniwala ng mga taga rito kung saan hinango ang pangalan ng kanilang lugar. Di katakataka dahil napapaligiran ng mga puno ng niyog ang halos bawat sulok ng probinsya. Ito ang yaman ng mga Subanen na patuloy nilang pinoprotektahan. Dahil sa pagiging cocoa province ng Misamis Occidental, karamihan sa mga produktong ginagawa rito ay crude coconut oil, cooking oil, margarine at sabon. Hindi lang sa niyog nakadepende ang ekonomiya ng lalawigan dahil sa mahaba nitong coastline na umaabot sa 169 kilometers. Pangingisda ang kabuhayan ng maraming mamamayan dito. Pumapangatlo sa pangunahing kabuhayan sa Misamis Occidental ang produksyon ng bigas dahil malaki rin ang bilang ng mga magsasaka rito. Ang Misamis Occidental ay matatagpuan sa Mindanao. May land areang umaabot sa 2,055.22 square kilometers na binubuo ng 14 na bayan at 3 syudad. Nahahati ito sa 2 distrito na mayroong 490 na mga barangay. Base sa pinakahuling data, umaabot na sa 602,126 ang mga nakatira sa Misamis Occidental at prominente rito ay mga Romano Katoliko. Kabilang naman sa ibang reliyon dito ay ang mga Aglipayan at Protestante. Ang Misamis Occidental sa kasalukuyan ay isang lalawigang patuloy sa pag-unlad at katuwang nito sa progreso ang isang masigasig na kooperatiba ng elektrisidad. Taong 1972, itinatag ang Misamis Occidental 1 Electric Cooperative o MOELC-1. Atin itong bisitahin at tuklasin ang sikreto sa likod ng mahusay nilang serbisyo. Mula Zamboanga kung saan kami nanggaling, bumiyahe kami ng halos 8 oras patungong MOELC-1. Nakausap namin ang general manager nito na si Ginoong Ruben Bonalos. Napag-alaman namin na naging hamon pala sa kooperatiba ang problema sa road right-of-way para pagtayuan ng mga poste. Kabilang na rin sa issue ang tungkol sa mga nagmamay-ari ng mga puno ng niyog na posibleng maaapektuhan sa paglalagay ng linya o kable ng kuryente. Gayunpaman, tunay na walang pagsubok na hindi nalalampasan. Yung mga pagsubok na nadaanan namin noon ay yung mga road right of way noon na tayo sa mga poste. Then it was facilitated by our government because last time we are in Marcelo and this is the project of our President Ferdinand Marcos. So pagka ngayon, pag take over na ko, maraming mga payable sa loan, accounts payable sa generation corporation, pero nadaanan namin na bayaran due to our cost-cutting measures. Maging ang suliranin sa PSAM o Power Sector Asset Liabilities Management Corporation at loan companies ay nasusolusyonan. Yung hindi ko malimutan pag tikuber ko sa
to take over as a general manager. Kasi ang naranasan ko, yung lahat na mga problema, ang problema sa malaking accounts payable doon sa isang sa ibang generation companies, sa National Electrification Association, malaking loan na noon na iwan. At saka yung sa CAPEX loan namin, 160, hindi na natin banggitin yung amount, basta malaki yung loan. So, until now, due to our cost-cutting measures, and talagang naghihirap tayo kasi pag mag-cost-cutting tayo, all expenses must be disapproved. Yung lahat ngayon, puro current na kami. Na lahat be able to pay all the payables from ISAM, yung mga suppliers, yung generation companies. So that's why we able to achieve the AAA category. Sa ngayon, okay naman yung co-op namin, pero yung mayroon lang maliit na deficiency sa category sa 2018. Pero pa rin yung co-op namin. Nasa Category C lamang ang MOLC 1 noong 2014, pero dahil sa pagsisikap ng pamunuan at mga empleyado, ngayoy kahanay na sila sa AAA category. Patunay lamang ito na ang pagseserbisyo ng tapat ay may kaakibat na pag-unlad. Sa Lopez Haina, mayroong 28 barangay. Tiniyak ng kanilang alkalde na si Mayor Michael Gutierrez na maunlad ang pagsasaka sa kanyang nasasakupan. Gayon din ang industriya ng coconut products. Kung itatanong ang estado ng elektrifikasyon, ayon din sa kanya, ang lahat ng kanilang mga barangay ay napailawan na. Sa usapin naman tungkol sa illegal na droga, ang Lopez Haina ay drug-free dahil sa tulong naman ng PIDEA at opisyal ng barangay. Nais ngayon ng punong alkalde na makapanghikayat pa ng mga investors, kaya ang supply ng kuryente anya ay kanyang tinitiyak na mahusay. I hope palagi tayong madasal para sa development sa bayan natin, yung economic natin dito sa town ng Lopez Haina. Lahat sa MOLC 1, sa general manager, mga staff, I hope kung ano ang may tulong, i-develop pa natin yung pagserbisyo sa bawat tao sa First District ng Misamis Occidental. Pagdating naman sa turismo, magtatayo na rito ng Santo Niño Shrine habang patuloy silang nanghihikayat ng mga commercial establishments para sa mas maunlad na ekonomiya. May bago tayong i-develop yung tinatawag na Santo Niño Shrine. Doon yan sa Ilihan. Kasi may parang bundok kami nga parang mataas. Doon na may ilagay yung shrine. Ngayon, ongoing palagi yung pag-develop sa daanan na concreting na tayo. Tapos may isa din namin na tourist destination, yung Capayas Island. Ngayon, marami namang magbisita doon na hindi taga rito, pero hindi actually na-develop pa. Kasi alam mo na yung fourth class municipality kami, mahirapan kami sa pag-develop, kulang kami ng pundo, pero dahan-dahan lang, baka sometimes after 3 years, baga ma-develop natin yan. Dati na parang hindi nakilala yung town namin eh. Parang wala sa mapa ng Pilipinas dati eh. Ngayon parang nandyan eh. Pinsan lang, yun ang problema din ng mga investor kung pumasok dito sa town namin. Dahil minsan yung brownout, yung walang kuryente. Tapos dahil daw yan sa NGCP. Pag ang NGCP palagi lang nag-support, alam naman yung mga negosyante eh. Katulad ng San Miguel, yung Magnolia, pag palaging mag-brownout yan, malugi sila eh. Dahil mahal ang diesel eh, sa generator. Kaya, pero kung sa serbisyo lang, wala naman akong nakitang na parang negative na sa servicing sa MOLC. Siguro yung lang, yung minsan na mag-brownout sila, tapos dahil sa NGCP,
Kaya yun ang ano ni administrator kung anong gagawin niya. At saka additional na lang sana matulungan din yung MILSI sa NIA. Nagkaroon din kami ng pagkakataong mabisita ang Sapang Dalaga. Malaki rin ang naitutulong rito ng MOELC 1. Paboritong puntahan ng mga turista ang Sapang Dalaga Falls. Tunay na mabibighani ka sa linaw ng tubig dito na malakas na umaagos mula sa itaas ng bundok. Ang pangalan ng lugar na ito ay nagmula sa isang kwentong kababalaghan. Noong unang panahon daw, sabi ng mga taga rito, may isang magandang dalagang nakikita ritong naliligo tuwing alas 6 ng gabi. Sinasabi ng ilan na ito'y isang diwata. Hindi nagtagal, tinawag ang lugar na Sapang Dalaga. Hindi naman pinalalagpas ng mga residente at lokal na turista ang bagong atraksyon ngayon, ang Kaluya Shrine. Tinungo rin namin ang naturang lugar na talaga namang nakamamangha. Sementado ang daan patungo sa itaas, pero kinailangan na naming maglakad at ihakbang ang aming mga paa sa 1, 2, 3 hanggang mahigit 200 baitang na hagdan patungo sa kinalalagyan ng 60-foot replica ng Christ the Redeemer na matatagpuan sa Rio de Janeiro, Brazil. Hahanga ka naman sa ganda ng floating cottage na pwedeng magpaluto ng kahit anong klase ng seafoods. Pinatatakbo ito ng lokal na pamahalaan para siguruhing kikita ang kanila mismong mga residente na taga-barangay Kaluya. Bukod dyan, ramdam din namin ang preskong hangin mula sa natural na yamang bigay ng puong may kapal. Taimtim na panalangin ang ginagawa ng mga dumarayo rito, tulad rin ng dalangin ng mga taga MOELC 1 na naway malampasan nila ang anumang pagsubok na kinakaharap at kakaharapin pa. Sa kasalukuyan, ganap na nga bang naisa sa katuparan ng kooperatiba ang kanilang hangaring mapailawan ang lahat ng kanilang nasasakupan. Umaabot sa 232 barangays ang sakop ng MOELC 1 at ang lahat ng mga ito ay kanila nang napailawan. Mula sa Bunawan Substation at Villa Flor Substation, ang kanilang operasyon ay 24/7. So, bukod sa supply namin, we have contracted our supply based on our demand. And also, we able to procure our contract power on our incoming load for the next 5 years. MILSI 1 is nagtatry na lahat ng magagawa para maibigay sa inyo ang kalidad na elektrisidad 24/7. So, kami dito sa MILSI 1, gusto lang namin sana na mahingi sana ang inyong mga participations para ang ating elektrisidad ay makarating talaga sa inyo ng kung anong gusto nyong dapat na ma-experience. Sa nasasakupan ni Aloran Municipal Mayor Junifer Roa na 38 barangays, may kuryente na rin. Dahil dito'y malaki ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa MOELC 1. Anya, ang patubig ng Aloran ay galing sa kuryente. Mayroon lang hiling ang butihing alkalde. Maganda kasi lahat ng barangays mayroon ng kuryente. Tapos alam namin yung board of director namin, yung general manager, taga MILSI, magpaalam sila na may mag-coordinate siya sa amin kung may power interruption, yung clearing sila. Laking tulong talaga kasi kung walang kuryente, wala kami tubig. No? Yung source namin sa water system namin dito sa Aloran yung sa kuryente. Mensahe ko lang lalo na sa mga konsumante na tulungan natin ang kooperatiba sa pag clearing. Kung may clearing operation sila, tutulong tayo
no, sa Milsi para madali ang trabaho. Mensahe ko po sa kooperatiba, sana mababa natin yung ano natin, yung power rates kasi masyadong malaki. So, yung biglang lalaki, hindi naman mag-complain kung bababa yung babayaran nila. Magpa-calibrate sila sa lang meter, baka may mali or mag-malfunction. So, sa aming mga consumer sa MLC1, sana po maintindihan yung ang aming ginagawa ay para sa ating lahat, sa inyong consumers at sa amin din sa kooperatiba, para maging progressive ang ating kooperatiba dahil kung walang MLC, kung mapunta tayo sa private, sigurong maging mahal ang ating kuryente. Hindi tulad ngayon, ang MLC ang nagdadala ngayon. Wala kaming surcharge na ipinapatong sa consumers namin. Yung system loss, galing yan sa mga interruption sa linya namin. So we created a team of all male members of employees of the cooperative. We conducted 2 times a week clearing para maiwasan yung interruption. Kasi yung mga interruption ay galing sa mga iba-ibang kahoy na nag-produce ng kuryente. So that is one cause for system loss. Meron kaming isang team na mag-inspection sa lahat na mga lines. Pag nakaw ng mga kuryente sa mga galing sa mga consumers, illegal connection, illegal yung pagkuha ng kuryente. So, hindi marehistro sa mga meters natin. Itong computerization ng ating billing, lahat ng mga sistema natin rito, oo, marami-rami na. Sa energization level natin, more than 100% kasi may mga barangay tayo na hindi nasasakop sa ating franchise area na wini-waive ng mga ibang co-ops. Oo. Kasi pabor sa amin yung linya, kaya wini-waive nila yung rights nila, kami ang nag-supply. Yung mga apprehended consumers po, yung nakapag-violate ng RA 7832 sa Anti-Power Pilferage Act natin, yung illegal reconnection, illegal connection, like flying connection. Yung mga nagpi-pilferage, mahirap kasi hulihin kasi kailangan mo caught and the act yun, requirement. So, although may nahuhuli rin kami, so binabakbil namin yon. Dati kasi yung bills ng consumers namin is pre-printed. So, there is a tendency na mawala yon. So, kawawa naman yung custodian if naiwala niya na hindi naman niya sinasadya. So, ngayon, naka-computer na, if magbabayad yung consumer, doon na ma-view sa computer. Dati kasi ipiprint muna bago siya mabayaran. So, nawala na yung possibility na yung tinatawag naming lost bills. So, hindi na ma-charge yung bill custodian or sa ngayon teller namin. Kasunod nito, naging istrikto sila sa pangungulekta. Pero siniguro nila na ito'y sa paraang mapagagaan pa rin para sa kapakanan ng mga member consumer owners. Pag-aabot ng cut-off date, pinuputulan talaga namin. Yung i-modernize natin yung linya natin. Yung mga i-modern natin yung paano magbabayad yung consumer, yung linya natin, at saka yung pagbayad nila na kahit saan sila magpunta, pwede sila diretso makabayad agad para hindi sila maputulan ng kuryente. Yung yung meron kami proposal na yung magbabayad kahit saan siya basta may wifi o may signal na pwede sila mag-text kung saang institution sila dapat magbayad, na ibibigay lang ho yung customer number o yung consumer number, tapos isi-send nila doon sa bangko
i-deduct lang ako kung meron kang credit card o anong nasa yung pangbayad ng pwede ibayad sa bangko. Si GM, walang problema si GM. Kung meron kami mga problema na sinasabi sa kanya sa district namin, agad-agad naman niyang tinutugunan na ginawa niya solusyon para ma-address yung mga problem lahat. At saka wala pong ginagawang mga parang pilpirid sa kuryente. Sa ating administrator, sir, kung meron kami mga problema sa co-op, sana po matulungan niyo kami, masuportahan para po lahat ng mga kakulangan namin dito mapatutugunan ho lahat. Sana po madinig ninyo yung hiningi namin para po ma-improve talaga yung co-op ng Mulsiwan. Aminado naman ang pamunuan na meron pa ring mga power interruptions lalo pat kumukuha rin sila ng supply ng kuryente sa National Grid Corporation o NGCP. Hindi kasi nila kontrolado kapag may mga scheduled brownouts ang power supplier na ito. Idagdag pa rito ang epekto ng mga kalamidad tulad ng bagyo. Gayunpaman, nakakakuha ang MOLC-1 ng supply sa King Energy Diesel Plant sa Panaon, Misamis Occidental na malaking tulong sa kanila. Sa power interruption, mayroon pa rin. Kasi the causes of interruption is from our electric cooperative. We cannot evade those interruptions because of some interruption along the lines. So that is also contributed from the NGCP interruption. So once the power of NGCP mayroong interruption, then of course kami ma-interrupt din kami because sometimes we are in the line of the NGCP. So bukod sa supply namin, we have contracted our supply based on our demand, and also we able to procure our contract power on our incoming load for the next 5 years. Naisip namin na kailangan kami na mag-apply ng capex, capital, para maano yung mga lines natin ng mga dati na old lines natin at saka yung mga like transformers and mga dating mga poles natin kailangan ning mapalitan yung mga insulator kasi yun ang number one cause ng mga natin, mga brownouts, technical cause of brownouts. So ngayon we are applying for a capex. Sana matapos na yon para makabili tayo agad ng mga equipment sa yung mga transformer natin nga overload na kasi dati pa yung mga kuan. Hindi isinasantabi ng MOLC-1 ang pakiusap at hinaing ng kanilang mga consumers. Gagawin nila ang lahat upang matugunan ito. Kailangan lang talaga ang suporta at pakikipagtulungan ng bawat miyembro nito. Ipatuloy natin ang pagsuporta sa ating electric cooperative. Kasi ito yung kooperatiba natin, benefits, services para sa mga member consumers. The electric cooperative is not a profit-oriented. Yung rate na we able to pass to the member consumers, that is only a cost recovery. There is no a profit being passed to the member consumers. So we are all service oriented. So pagpatuloy natin ang ating pagsuporta sa tuwang MOLC-1 Electric Cooperative. Naabot na ng MOLC-1 ang kasulok-sulukang barangay, bagay na ikinatuwa ng mga residente.
Nooy wala pang masyadong kabahayan sa mga kanayunan. Pero dahil sa sitio electrification program ng gobyerno, ang bilang ng mga pamilya ay dumami. Ang bawat tahanan ay may mga pangangailangan. Kaya ang MOLC 1, ang kanilang serbisyo'y mas lalong pinaghuhusayan. Isang halimbawa ng matinding pangangailangan sa elektrisidad ay katulad ng kaso ni Chona na nakikipaglaban sa kanyang sakit na diabetes. Kailangang hindi napuputol ang supply ng kuryente sa kanilang lugar dahil sa kanyang kondisyon. Pero di pa rin maiwasang magkaroon ng brownout. Yung problema lang namin dito na yung supply niya, minsan mag-brown out kami. Pero minsan ay aabot ng 24 hours. Kung palagi na lang, kasi kagaya ko na may insulin, dapat makuan ba malamig. Oo. Halimbawa may mga problema sa linya namin. Pansin, naman lang nila, ila ba dayong i-follow up lang po dayon ba? Ila pong aksyonan agad. Pangunahing problema kasi sa linya ng kuryente ay ang mga punong kahoy, kaya nakakaranas pa rin ng power interruption, partikular sa Barangay Mialen. Yung nga, hanggang trimming lang kami. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na i-negotiate sila para yung totally makat talaga yung puno. Si Kapitan Mikolov, siya na yung kumo-coordinate namin sa amin. Kasi siya din yung nag-o-organize ng clearing ba. Bali, may tao kaming pinapadala, saka yung barangay na yung mismo yung gumagawa ng clearing. Pero yung nga lang, sir, may problema pa doon sa clearing kasi yung bago tayo dumating dito sa Mialin, may mga 3 barangay pa ang dadaanan. Yung Barangay Villaflor, Barangay Bunga, Barangay Tuliyok, pang-4 ng Mialin. Kung medyo may clearingan pa doon, ma-interrupt pa rin sila. Medyo masukal yung mga vegetation doon sa Barangay Bunga, Tuliyok, at saka Villaflor, apektado pa rin si Malin. Pwede pa rin siya ma-interrupt. Kasi doon ang source niya eh. Sana po maintindihan nila, sir, na gaano ka importante yung kuryente sa ating buhay. Sana naman mag-operate sila sa panahon ng clearing operation na makiisa sa aming para mabawasan yung power interruption. Mayroong mga barangay na hindi nasasakupan sa amin, pero dito sa amin dito nag-supply di galing ang supply ng kuryente. Huwag kayong mag-alala, wala kaming problema pag mag-supply sa iyo ng kuryente. Maliban lang pag may bagyo, malakas na bagyo, malakas na ulan. Hindi na madalas yung mga power interruption po. Dahil yung mga line engineers namin, palaging nagki-clearing ng linya, palagi silang nag-check ng linya. So ganun lang po, wala na kayo, hindi na masyado yung mga power interruption po. Ang mensahe ko po lang sa mga consumers na hindi lang tayo palaging mainit ng ulo pag mayroong power interruption kasi hindi yan sinadya ng mga empleyado ng MOLC 1, kundi hindi yan gusto namin na mayroong magawa ng power interruption. Naningkamot na ang among pag-serve sa mga konsumante na maayos po ang MOLC 1 ng Misamis Occidental po. Pero noon, wala pang daan ito. Yung madaanan lang isang tao or sa kalabaw, mahirap padaanin sa mga service natin. Pagtayo namin ng mga poste dito, natamaan sa itong daan nila na maganda na yung simento. So yun ang ginawa namin ay gilipat sa kilid ng daan. Mayroon din, hindi natin maiwasan yung burnout dito kasi nakita natin yon mga iba-ibang kahoy, mayroong mga prutas, ngayon talaga yung
mahigpit na yung sa DNR, yung mga ito yung nakita natin doon, mga bundok, protected area yan. Hindi pwede putol-putulin lang yung mga mga kahoy. So what we did is yung pinalusot lang natin yung linya natin para makakuan yung power. Subalit dahil mas nangingibabaw ang mga positibong dulot ng mahusay na serbisyo ng MOLC-1, hindi may tatangging mas lamang ang satisfaction ng mga mamamayan sa performance ng kooperatiba. Tulad na lamang ng barangay chairman sa Oroquieta City na nagsabing tahimik na ngayon ang kanyang nasasakupan dahil sa elektrisidad. Pasalamat po ko sa MOLC nga nalagyan mo kaming ilaw doon sa malayong syudad, sa bukid, ang mga bundok. Pero salamat nga mayroon na kaming ilaw. Wala nang problema sa magabi kung ng motor. Magbiyahe kung ma-burn out ang motor, masira na mayroon na suga, ilaw. Yung barangay namin, walang problema. Tahimik, linaw, walang magulo. Noon, gulo kay maraming walang araw. Ngayon na, may detasmi na. Sa panig naman ni Robert, hindi na nakikicharge ng cellphone sa ibang bahay dahil may sarili na silang kuryente. Batid niyang talagang napakahalaga ng may kuryente sa katulad nilang malayo sa lungsod. Higit 7 taon. Dahil pagdating namin dito, hindi may nabutan ng 1 taon. Mag-ilaw na rin. Tapos ngayon, hindi na kami pumupunta ng ibang bahay para lang makicharge ng mga cellphone. Tapos, ang kaibahan lang talaga, kahit minsan walang kuryente, pero hindi talaga kagaya ng una. Halos mga ngapa-ngapa kami pag hapon na dahil dalian kami pagkain dahil walang ilaw. So ngayon, iba na. Pag nag-a-apply ka ng trabaho sa ibaba, laging may karga yung cellphone mo, iti-text na lang. Kahit patay-patay minsan yung kuryente namin, pero malaki rin pasasalamat namin sa MOLC dahil nagkailaw rin kami. Napatunayan na rin ng mga negosyante ang seryosong pagseserbisyo ng MOLC-1. Hindi nila pinababayaan ang pangangailangan ng mga establishmento, kaya lumago ng lumago ang mga negosyo sa Misamis Occidental. Yung sa kooperatiba, parati naman kaming nag-uusap. Kanyari, nagtatanong din kami sa kanila kung kunyari ito na burnout, ano yung problema nito? Sa kanila ba? Localize lang ba? Di kaya may possibility din diya sa NGCP. Pag NGCP yung trouble, helpless na kami dyan. Usually, pag NGCP yung problema, medyo matagalan yan. Pero pag local lang yung burnout, medyo maagapan ni MOLC kung local lang kasi nga mapuntahan nila. Pero pag medyo hindi na localize yung problema, hindi rin kabilis yung maayos. Yung engineers nila, they are giving us their numbers naman. We can call them anytime na tawagan sila at humingi kami ng advice kung ano ba talaga tong burnout nito, matatagalan ba o sa awa ng Diyos, nagbibigay naman sila ng feedback sa amin. Sa mga ganitong senaryo, lagi namang nakaantabay ang mga linemen sa pagre-restore ng kuryente. Sa tawag ng katungkulan, sila'y nakahanda kahit may pangamba sa oras na sila'y kailangan. Maraming mga konsumante na magalit kasi palaging ang sa kanila kapag mayroon silang complaint nga sila maagad ma-restore na yan. Pero sa isa-isahin malang pag-restore ang mga complaint nila. Sa mga consumer sa MOLC 1, mag-inout ko na magsinabtanay lang sa mga empleyado o konsumante. Sa department namin, siyempre sir, maraming mga member consumers na hindi po masyadong nasatisfy sa amin dahil sa panahon ngayon sir ay lalong na ngayon na panahon nito na malakas ang hangin at saka ulan. Kami po ay nagsusuri po sa mga member consumers na
hindi po namin kaya ma-serve ang complaint nila basta-basta. Para sa aking mga lineman, sana maaga silang pumupunta dito at saka kailangan din nila i-apply yung safety. Kasi yung trabaho ng lineman namin, hindi ito basta-basta kasi night and duty, on-call din sila lahat, sir. Kahit nung anong oras, pag tinawagan namin, nandyan sila lahat. Sana hindi sila mapagod. Kailangan safety sila. Yung nadisgrasya kami, lalo na ako, ito, nadisgrasya ako na hulog ko sa poste. Mensahe ko sa mga lineman sa buong Pilipinas, ating isa sa isip ang ating pagtatrabaho, mag-ingat tapos para makaserbisyo tag sakto sa ato ang mga membro konsumante. Ang mga magigiting na linemen ay maituturing na unsung heroes ng mga electric cooperatives. Kaya naman paalala ng general manager sa kanila, iisa lang ang kanilang buhay, kaya't lagi nilang isipin ang kaligtasan habang nagsiserbisyo sa taong bayan. Lahat na mga lineman nagbuhis ng buhay at saka yung buhay pa ngayon na nagserbisyo sa mga electric cooperative, dapat hindi natin yung kalimutan yung pag-safety sa buhay natin. Doon sa pag-akyat sa poste, sa linya, pag-akyat lang natin, parang pumunta na tayo sa kamatayan natin kasi mayroong kuryente doon sa linya. So I hope na hindi natin kalimutan yung always pray to God and always be safe. Patuloy na ipatutupad ng MOLC-1 ang mga programang inilulunsad ng NEA sa pamumuno ni Administrator Edgardo Masungsong na todo naman ang suporta sa mga electric cooperatives. Na ang agenda ay mabigyan ng komportabling buhay ang bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang ginagawa natin sa NEA. Sinisiguro natin ang mga electric cooperatives na makapagbigay ng komportabling buhay sa bawat pamilyang Pilipino na nakatira sa rural areas. Labis ang pasasalamat ng General Manager ng MOLC-1 sa butihing leader ng NEA dahil sa pagiging inspirasyon nito na mas magampanan nila ng mahusay ang kanilang tungkulin sa mga member consumer owners. I salute to all the services of Edgardo Masungsong. Hindi lang sa every electric cooperative, but down to the member consumers owner, marami siyang 7 agenda na hindi lang sa personal na yung personal interest yung sa ni Masungsong, but all of that is for the benefits of the member consumers. So marami pong salamat sa ating admin na malaki ang plano para paunlarin ang mga electric cooperative. Hindi lang sa mga serbisyo, but we have now a legislator in the Congress na yun ang isang mga umbrella sa mga electric cooperative na mapatuloy masuportahan ang ating serbisyo sa mga member consumers. Pangunahing layunin ngayon ng MOLC-1 na magpatuloy ang mahusay nilang serbisyo sa kanilang mga consumers. Gayon din, hindi man mapataas pa'y ang mapanatili ang maganda nilang kategorya. Hindi man maiwasan ang mga brownouts, lahat ay kanilang gagawin upang mabawasan ito para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Hindi patitinag anumang balakid ang humarang. Ang Misamis Occidental 1 Electric Cooperative sa gitna ng mga pagsubok at paghamon pang darating ay mananatiling survivor. Unlad, Pilipinas.